is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me. Sa pumili na flight card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano motibo ng iyong tao. I kinda like feel na ito ay para sa pansariling interes. And nasa-sense ko na interesado siya sa'yo at naguguluhan siya with regards sa pag-ibig sa totoo lang. Pero I kinda like feel na meron na siguro kayong kasama or may asawa na kayo, or pwede rin may partner na kayo, or pwede rin may iba kayo na titipuhan at hindi siya yung tao na yon. At alam niya yon at nagsisisi siya kasi baka naman nangyari kasi dito, nag-break na kayo. Baka ito yung ex mo or pwede hindi niya binigay ng pagkakataon na ikaw yung mapili niya. Siguro ito yung tao na pumili na lang ng iba kaysa ikaw yung piliin. Okay? Ngayon, nagsisisi siya. But it's really up to you guys if you want this person or not. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, they asked me to cleanse first, so mag-cleanse muna tayo. Okay. So, i-clarify natin. I feel na itong tao na to, meron siyang grupo na sinalihan na hindi maganda. Baka isang gang member itong tao na to. Basta something na bad influence. So, ingat kayo guys. At saka wag sana kayong papauto sa kanya. Kasi I kinda like feel yung intention niya ay i-brainwash ka. Okay? Baka, may pakiramdam na ito yung tao na nagpapanggap na mabuti pero hindi naman. Or pwede rin kasi na may gang siya, may nasalihan siyang di mabuting grupo, tapos pinagtatakpan niya yun. Okay? Ganun yung vibe na nasa sense ko, kaya mag-ingat kayo. So anyway, ito yung first card. So ito yung tao na, naguguluhan siya kasi hindi siya matahimik. Siguro ito yung tao na pinagsisihan niya yung kanyang choice sa kanyang buhay at ikaw siguro yung gusto niya sana pero hindi na pwede ngayon. Okay, may pagkakataon siya nung past pero binaliwala niya yung oportunidad. Itong tao na to baka bumabalik yan sa'yo sa oras sa ikaw ay stable na at may maganda na nangyayari sa iyong buhay. Ngayon, with this stubbornness, ito siguro yung tao na pumili ng iba kasi maybe akala niya maganda buhay doon pero hindi naman pala. Yun yung nangyari. So, itong tao na yun, I feel na nakakarma siya, honestly speaking. Kasi na-realize niya na, na-miss out na niya yung opportunity. Ikaw yung magandang oportunidad sa kanya. Pero yun nga, with us still being here, hindi na pwede. Okay? Kasi baka meron na kayong iba, or pwede rin ayaw mo na sa kanya. Kasi first of all, maybe whomever this is, he or she could have break your heart already, or baka binigyan kanya ng traumatic experience, kaya ayaw mo na. So anyway, ang intention ng tao na to, obviously, ay kontrolin ka uli at gawin kang stagnant. Meaning lang nun, gusto kanyang balikan. But it's really up to you if you still want this person. Pero masasabi ko lang guys, hindi maganda yung kanyang motibo. Kahit nasabihin natin na gusto ka naman niyang piliin na, na-realize yung importansya mo. Yung hindi ko kasi magandang na-sense dito guys, parte siya ng hindi magandang grupo. Okay? At baka, yung pa yung what you call this, baka dahil pa doon magkalagot-lagot yung buhay kapag ito yung iyong piliin. Okay? Basta may hindi magandang vibe. No wonder why inas nila ako na mag-cleanse. Okay?
Kasi may negativity. So anyway, we got a connection and imagination. So anyway, ito yung tao nga na as I told you, naguguluhan siya kung sino talaga yung gusto niya makasama in terms of love life. At ikaw yung isa sa kanyang options. So, yung motibo niya dito is i-target ka as a lover. But yet, you know, yung iba sa inyo, you already block him or her, or hindi na siya yung option for you in your own perspective kasi this person put you through a lot. And this person, yung motibo niya ay maging attention seeker siya at mag-make ng move sa'yo para mawala yung iyong boundaries. Kasi gusto ka niyang balikan, gusto ka niyang maging lover uli, friend, whatever it is. Kasi gusto niya muli maranasan yung pagmamahal mo. Okay? But yet, you know, nalungkot ako dito sa energy kasi hindi ko nakita dito yung motibo niya na mahalin ka. Nakita ko dito is yung motibo niya na, you know, mahalin siya. May pagka-selfish vibe, diba? Baka yun yung dahilan din, kaya hindi mo rin siya talaga nagugustuhan. So, anyway, tingnan natin kung ano pang meron. Okay, they asked me to cleanse again, so just go ahead and cleanse. So, we have this one, dream in reverse. So, nasense ko dyan yung imagination kanina. Siguro nag-i-imagine siya na baka may pag-asa pa kayo na maging connected to each other. But with the dream in reverse, it just mean na hindi pwede. Okay? Tapos na, binigyan siya ng pagkakataon, pero hindi niya kasi kinuha yun. So, we got the music in reverse. We also got our gateway in easier way. We also got, okay, may ahas dito guys. Okay, ito yung malungkot. Maybe this is somebody na pinipili niya kung sino yung magbibigay sa kanya ng malaki. Like example, maybe this person base it kung ano mabibigay mo sa kanya, like kayamanan. So, pinili niya yung kayamanan, kaya siguro iba yung pinili niya noong past. Okay, so ingat kayo guys kasi isa siyang ahas at baka gamitin lang talaga kayo sa pera nito pag naging kayo uli or kapag pinili nyo siya. So, I have this one in easier way and we also got the bless in reverse. So, I think na yung motibo niya ay i-manifest ka uli. But with the bless being in reverse, ibig sabihin kasi neto na sarado na yung oportunidad para sa kanya. Hindi ikaw yung blessing para sa kanya. Kasi first of all, yun nga, nabigyan na nga siya ng pagkakataon before. Hindi siya nakapasa sa test kasi pinili niya yung, let's say, money before love. That's what I could say. So, you have the cheat in reverse and you also got the say. Yung motibo niya dito ay makipag-usap sa'yo. Okay? Parang ikalmado ka, hikayatin ka na maging friends uli kayo uli, whatsoever, mauto ka. Pero it's up to you if pipiliin mo siya. There's free will. But on my opinion, guys, I don't really sense good energy to him or her. Kasi first of all, may pagka-selfish yung kanyang vibe. At saka papansin, yun na nasa sense ko. Siguro may pagka-spoiled brat siya, honestly speaking. So anyway, let's see what else. Okay, they asked me again to cleanse. I'm really sensing naguguluhan pa rin siya sa pag-ibig, okay? Ulit-ulit yung na-sense kong energy kasi maybe that is something that we need to point out, okay? So anyway, pero delikado yan guys. If your person is confused, kasi may tendency yung mga ganyan tao na, you know, maging player type. Sa kahanap nila ng the one. Okay, so we have the page of cups. So, yung motibo niya ay kaibiganin ka uli.
Kasi nalulungkot siya. At I don't know kung nag-break up siya with his or her guy, or maybe this is your connection. Okay, and I kinda like feel na gusto niya muli sanang magsama kayo muli, ibuo uli, whatsoever. At malungkot siya kaya siya bumabalik sa'yo. At nakita niya or nalaman niya siguro na meron ka ng tao sa iyong buhay. At yung motibo niya ay agawin ka sa taong iyon, na maghari-harian siya or maging reyna muli siya ng iyong buhay para may bagong offer, which is yung tao na to sa'yo. Okay, and with regards to this one here, so yung motibo niya ay makalimutan mo yung nakaraan about sa inyong connection na hindi maganda kasi gusto niya magkabalikan kayong dalawa. Okay, so you got my point? So anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili ng Freedom card, ito ang inyong reading. Okay, sabi nila mag-cleanse muna tayo, so just go ahead and cleanse. Na-sense ko na parang akong kinakabahan. Masikip sa dibdib yung energy. Siguro, itong tao na to nagsisinungaling sa'yo. You could be a workaholic person at na-sense ko na kung sino man ito manggagamit siya at mga agaw din siya. I kinda like sense na ahas yung kanyang energy. So na-wonder why na-cleansing tayo ng 2 beses na. Kasi kanina, bago ako mag-start, na-cleanse din ako at pinag-cleanse uli ako. So, siguro dark din yung kanyang energy. Ibig sabihin, hindi siya mabuting tao. At I kinda like feel na sinungaling siya. At kung ano man ang kanyang pinopost, huwag mong paniwalaan. Okay? I kinda like feel na whomever this is, he or she take things for granted. Yun yung kanyang ugali. So, doon palang red flag na yun. Kasi baka kung friend mo siya or pwede rin malapit ka sa kanya, i-take advantage ka lang niya at hindi niya nakikita yung iyong worth. Okay? Hindi kanya pinapahalagahan. Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel na kung sino man ito guys, after lang siya sa kayamanan, I kinda like feel na may pagkayabang din siya sa social media. Oops, mali ako na shuffle guys, sapat ka nito. I feel na gusto mo ng karma reading about this person. Okay. I kinda like feel na kung sino man ito guys, puno siya ng kamalasan sa kanyang buhay at untoxic ng kanyang vibe. So, no wonder why nag-double cleansing tayo kanina. Anyway, let's see what we have here. So, we have the balance and gain. So, as I told you, siya ay materialistic. At itong tao na to ay manggagamit. So, yung motibo niya, first of all, ay gamitin ka. Gusto niya magkaroon ng gain. Okay? And I feel like with the balance being here, so gusto niya rin na maging balance sa yung kanyang financial thing. Okay? So, maybe this person is thinking na ikaw yung tipong tao na mauutok. For short, maybe this is somebody na scammer, honestly speaking. So, mag-ingat kayo guys. Kasi tina-target ka niya. Kasi feeling niya, you know, parang wala ka sa tamang landas or maybe, you know, less yung alam mo, let's say, sa trading or sa market. At, yun nga, utuin ka niya. So, tina-target ka niya. So, mag-ingat kayo guys kasi nga, hindi maganda yung kanyang vibe at I kinda like feel na masama siyang tao at makasarili siyang tao at hindi lang yun, sinungaling siya. At yung pangarap niya ay magkaroon ng achievement with regards sa money or pwedeng yumaman.
So, yun yung kanyang motibo. At ito siguro yung nangyayari na yung motibo niya ay agawin yung iyong attention. As you can see. So, hindi maganda yung kanyang motive kasi gagamitin ka niya. And first of all, with regards to this card, ibig sabihin lang nun, pinoprotektahan ka ng Diyos from this person. Maybe kapag makikita kayo, di natutuloy, or pwede rin kapag tatawagan ka niya, laging, wala sa yung phone mo, or nakapatay yung cellphone, pwede rin ganun. Basta, hinahadlangan ng Panginoon yung inyong pagtatagpo or yung pag-uusap ninyo. Kasi, hindi maganda yung kanyang motibo. Next one that we have is this one. So, this is something that's happening to you maybe. So, baka naman nagpo-post ka na social lang yung buhay, may money ka, may influence ka, at yung buhay mo ay mapayapa kasi you do have material gain. At, the freedom being here, so, may freedom ka sa yung buhay. Siguro, ikaw yung tipong tao na swerte lang, lalong na sa pera. At siguro ikaw yung tipong with the freedom card here, nagdidiscover ka rin ng bagay-bagay kung paano rin umasenso at magkaroon ng income. So, whoever this is, maybe this is definitely a scammer. And this person is eyeing on you para may scam ka niya. Okay, at yung iba sa inyo guys, nasense ko rin si ex. So, baka naman ito yung ex mo na tatry ko uling, ligawin ng landas or so ever. Kasi napapansin niya na ang inosente mo, mabilis kang, madala. Or pwede rin kung di man ex yan, maybe about sa tao na yun nga, gusto kanyang parang bang i-brainwash, kumbaga, para may makuha siya sa'yo. So, pwede rin kasi gold digger, kasi habol niya ay pera, diba? So, maybe it's about relationship too. So, we have the feel in reverse. So, if ever this is about love connection, guys, yung motibo niya, wala talaga siyang nararamdaman sa'yo. Motibo lang niya talaga is sa money, okay? Gamitin yung pera mo, agawin niya kung ano man na meron ka, honestly speaking. So, we have the unique. I also got take it easy. Parang sense ko take away, okay? Take it easy in easier ways. So, I kinda like feel na yung kung sa market man to guys, talagang gusto kayang i-scam, utuin ka. Sasabihin niya sa'yo easy money, mga ganyan bang promises. So, wag kayo sana ma-fall. So, I gotta let go. So, it reminds me of freedom card. Meaning lang nun, gusto ni God talaga na pagawalan mo itong opportunity with this person because whatever it is just a scam. And we also got a care in either way. So, yun nga, magpapanggap siya siguro mabait, pero hindi naman, scammer pala, or manggagamit. And we have the cold in either way. So, I kinda like feel na nalulungkot ako sa cold kasi baka ito yung tipong tao na yung gagamitin ka niya. And sa oras na, nakuha na niya yung gusto niya sa'yo, bigla siya maging cold-hearted. Pwede rin kasing sabihin natin na about sa love life, kung hindi man yan about sa money, pwedeng habol lang niya ay one night stand. That can be. And then after that, this person will become cold to you. So, yun yung kanyang motibo. So, first of all, since hindi maganda yung vibe, iwasan nyo na to guys. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. Okay, they asked me to cleanse again. So, I just go ahead and cleanse. Baka naman ito yung ex mo na ginagamit ka, magkakabalikan kayo, tapos, iiwan ka uli. Kasi kanina, nasa ko vibe ng ex eh. Okay? With the freedom card, yung nakaalis ka na sa connection, pero, gusto pang bumalik neto, para gamitin ka uli or utuin ka. So, wag na kayong pauto, guys. Please lang, okay? I feel na itong tao na ito nagsisinungaling siya sa social media. I kinda like feel as well na whomever this is, he or she is a social climber. At a sense ko talaga na this person took things for granted talaga.
Hindi siya yung tipong tao na nagpapahalaga ng tao. So, yun palang red flag na. Kung hanap mo yung tunay na kaibigan, na lover din, no, okay, hindi mabuti yung motibo niya. So, anyway, yun nga, so I told you this person will betray you. Utuin ka niya. Okay, kasi ito siguro naisip niya na hindi ka nag-research tungkol siguro sa market, sa business, whatsoever. So, dahil doon, uutuin ka niya. Which is sad, okay? So, yun nga yung mangyayari, iiwan ka niya sa oras na wala ka nang maibigay sa kanya. So, if ever this is kind of like a love situation, gagamitin ka niya sa pera pag naubos sa yung money mo, iiwan ka niya biglaan, making cold-hearted siya sa'yo. See, this person will betray. Marami tayong betray cards pangalawang beses na to na lumabas. And first of all, hindi talaga siya matinong tao. Kasi first of all, nakabaliktad to. Ibig sabihin lang nun, hindi siya yung tao na malapit sa Diyos. Hindi, kahit na sabihin natin na, let's say sa social media, nagpapanggap siya na banal whatever, pero hindi talaga eh. Kasi, you know, yung tao na nasa matinong kaisipan, hindi mangi-scam. First of all, hindi manggagamit. So, yun dapat mong isipin. Okay? So, itong tao na to, yun nga, ibebetray ka niya. Yun yung kanyang motibo. Napapagsakin ka rin if ever you do have a business or kung ano man. And with the tower being here, so yung balak niyang gawin ay magsinungaling sa'yo at nasasabihin sa'yo na walang mangyaring downfall or mga matatamis sa salita sasabihin niya sa'yo. Pero, you know, nasa huli yung pagsisisi. Yung motibo rin niya, guys, ay maging parang defensive ba or manipulative sa'yo para mag-give in ka o oo ka na lang sa kanya. Kasi with the Wheel of Fortune, siguro na obserbahan niya, kasi we also have the one here with the unique, siguro ito yung napansin niya na unique kang tao, na ikaw yung tipong tao na submissive can be, na mabilis ka talaga madala, kaya gagamitan ka niya ng let's say dahas or pwede rin pipilitin ka niya na mapasunod. Yun yung nasa sense ko dito. Kasi, yun nga, siguro, I really sense yung kanyang vibe ay may pagkamanhid. Parang kabaliktaran mo siya, lalo na kumainhin ka. Ito yung tao na agresibo yung energy. So, mag-ingat kayo sa kanya, guys. At nasense ko kanina na yung iba sa inyo gusto nyo ng karma reading. I'm not quite sure kung nabiktima kayo neto, but hugs to you kung nabiktima ka na. Now, let's see kung ano yung karma ng taong ito para sa ikakalmado ng iba sa inyo. I kinda like feel na itong tao na to ay madalas bigo. Ganon din sa pag-ibig, honestly speaking, at sa money. I'm kinda like sense na yayamanin or diamante. Ito siguro yung tao na, yun nga, mahilig siya mag-brag post. Mayabang talaga yung kanyang vibe, honestly speaking, maluho siya. So, maybe dahil sa pagiging maluho niya, kaya yun nga, laging walang budget or money kasi maybe nagbabayad yan ng credit cards and so on. Ngayon, yung karma ng taong ito, guys, hindi siya makapag-focus sa let's say, pagsasave ng money. Kasi nga, as I told you, walda siya. Yung gusto niya mangyari dito is by him or her posting na mayaman siya whatsoever. Respetuhin siya. Ito yung kanyang paniniwala. At dahil dito sa ganitong vibe, nangyayari niyan, you know, naubos naman ang kanyang salapit. Yun nga, heartless nga siya. Social climber, as we can see. At if yun ay sa kanyang karma, guys, kung may friends man siya, may lover man siya, or kung ano man, hindi love ang meron doon. Okay, ganun din yung mga taong kasama niya, kagaya niya na cold-hearted at walang pakialam. Isa rin sa kanyang karma, si Jojo, isa sa kanyang ugali ay agresibo at dominante rin. So, makatagpo rin siya ng tao na dominant. As you can see, isa rin sa kanyang karma, yung kanyang mga binibiktima, magkakaroon ng hustisya yan at makakalaya from this person. Kasi nga, you know, hindi mabuting kanyang pag-uugali.
At makaka-apekto yun sa mental health ng kanyang mga binibiktima. If ever there is a court case against this person, magkakaroon ng hustisya para sa kanyang mga biktima, which is definitely good. And with the judgment being here, ibig sabihin lang nun guys, na lalabas ang katotohanan. At isa yun sa kanyang karma at isa yun sa magbibigay ng hustisya para sa kanyang mga biniktima. Ngayon, I kinda like feel with this one. Yung mga binibiktima niya someday, magkakaroon sila ng fulfillment with regards to finances. So maybe this is definitely a scammer or manggagamit with regards sa money, gold digger. Kaya mangyari sa kanyang mga binibiktima, magkakaroon sila ng swerte with regards sa money. Isa sa karma ng taong ito, if ever this is about love life guys, kung magkakaroon siya ng lover, yung kanya lover ay hindi mapagmahal, sinungaling as you can see here, at masaklapan nito hindi tatagal ang kanilang relasyon. Okay, and with the King of Swords being here, ibig sabihin lang nun, sharp ang taong ng kanyang lover. To be honest, masakit magsalita, dominante rin, kagaya din niya. At I kinda like feel na madalas ang anger dito sa relasyon. So anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili na wild card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung motibo ng iyong tao. I kinda like feel na kung sino man ito, gumagamit siya ng dark arts is what I sense. So baka black magic user itong taong ito. I feel na kung sino man siya, pinagmamasdan ka niya lagi. At nasa-sense ko rin na ang toxic ng kanyang vibration. Okay, kaya ka pala pinagmamasdan guys, kasi maybe you are someone na malapit sa Panginoon. Kabaliktaran niya for sure. And we all know if this person is opposite of you or someone like you, ito yung tao na mainit yung mata niya sa'yo. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I don't know why, pero na-sense ko rin nasasapian ng evil spirit, honestly speaking. So, mag-ingat kayo guys, kasi baka nangyayari yan sa taong ito. Kung hindi niya makontrol yung kanyang sarili, example, kung nalasing yan, hindi niya makontrol yung sarili niya, so mag-ingat. Okay. I kinda like feel na itong taon na to ay nagsisinungaling. So, anyway, yung motibo ng taong ito ay maging kaibigan mo kasi alam niya na malapit ka sa Diyos at alam niya na mabuti kang tao. We also have the family and rejoice. So, maybe nangyari dito ay may pagtitipon. Can be sa pamilya, sa work, pwede rin sa magkakaibigan, kaibigan mo to. Or pwede rin na kaibigan ng kaibigan mo or basta kakilala lang na malapit sa'yo. Pero yung motibo niya, you know, obserbahan ka niya. Kasi ito yung nasa sense ko dito sa card na yun. Obserbahan ka niya at gawin kang friend or pwede rin na magkaroon ba siya ng closeness sa'yo para ituring mo siya ng kapamilya na. Kasi nga mabuti kang tao as you can see here. And we have the apology and guide. So, kung sakali man nasaktan ka ng taong ito yung motibo niya na mag-asay ng forgiveness, you know. At I kinda like feel with this guide being here. So, maybe you're someone na magaling with regards sa counseling or pwede rin teacher ka. At basta meron sila magbe-benefit sa'yo
To be honest, at I kinda like feel yung parang anger energy dito. I'm not sure why. Okay, and we also got this one. Ito hindi ko na gustuhan. I kinda like feel na itong taon na to, pabago-bago siya ng mood. Kasi as I told you before, na may tendency na yung taon na to masaniban. Okay? So, imagine mo na lang kung nasaniban yan, baka kung anong ginagawa, di ba? So, I kinda like feel na yung motibo niya ay i-break kung ano man ang connection mo sa Panginoon. Parang bang hikayatin ka. No wonder why we have the guide here, okay? So, una, kung may nagawa siya mali, magsusorry siya at yung balak niyang gawin ay i-guide ka sa mali. Kasi nakita natin dito yung break at nakita natin dito yung may nananalangin, di ba? So, yun nga, gusto niyang i-break yung connection mo sa Panginoon. By hikayatin ka niya sa mga bagay na hindi naaayon sa Panginoon. Can be, yung gusto niya mangyari dito ay masyado kang maging money focus, makalimutan mo na yung Panginoon. Basta maging, maging dominant sa'yo. Utuin ka niya. So, you have the crown here. So, yun nga, ahas siya. So, gusto ka niyang ahasin na malayo ka sa Panginoon, na mag-focus ka na lang sa ibang bagay at hindi sa Panginoon. And we also got this one. So, yun nga, malapit ka nga sa Panginoon. At ito nga yung kanyang motibo na ilayo ka talaga sa Panginoon, i-brainwash ka, gawin kang busy, hindi ka na maging busy sa, pagsamba mo sa Panginoon at maging confused ka rin sa iyong relihiyon if ever it's about religion based. Okay, so you have the chosen here para i-choose mo yung maling landas, which is sad. Okay, and anyway, with the wild here, so ito yung feeling ko dito na minamatsyag ka niya or parang bang in-observe ka niya from afar at inisip niya na hikayatin ko tong taon na to na sumali sa painiwala ko, Parang siya, ahas talaga. Yun na dun nga sa Genesis, diba? So, anyway, let's see what else do we have here. So, mag-ingat kayo guys at huwag kayo sanang pauto sa taong ito. Please lang. So, you have the bliss in reverse. We also got thinking of you in easier ways. So, anyway, itong taon na to, gusto ka niyang ilayo sa kung anong meron ka sa ngayon. Kasi maybe you do have a blissful life dahil nga, talagang madasalin ka at malapit ka sa Panginoon. So, you have the doom in reverse kasi nakita niya hindi sira yung iyong buhay. We also have this one in easier way at ito rin yung napansin niya sa'yo na mabuti kang tao at gusto niyang baliktarin yun. Gusto niyang baguhin yung iyong ugali. Okay? Kasi ito yung tipong tao na naiinis sa mabubuting tao na gusto nila maghikayat na maging kagaya nila yung mga tao. For short, bad influence itong tao na to. Na ika-guide ka niya na gumawa ng mali and maybe, ganito ka rin, nag-guide ka rin sa mga tao na maging mabuti. Parang hinikayat ka niya na huwag nang ganyan yung gawin mo. So, you also have this one in easier way. Yun nga, gusto nga niyang baliktarin yung iyong mundo. We also have this one in reverse. I kinda like feel na gusto niya hikayatin ka na ma-realize mo na hindi lahat ng tao ay mabuti. Okay? Parang gusto niya sumama yung iyong ugali sa pamagitan na makakita ka ng mga masasamang tao. Parang gusto niya mangyari dito is mawalan ka ng pag-asa na maging mabuti. Okay? And we also have this one here. We have the past in reverse. So, gusto kayang bigyan ng bad experience na madadala mo para ikaw ay sumama. So, we have the in reverse. And we also have this one in reverse. So guys, huwag kayong mauto sa taong ito. Kasi sa oras na mauto kayo, itong bliss na meron ka ngayon, yung mga blessing galing sa Panginoon, mawawala yan. Kasi alam naman natin yung mangyayari guys kapag nawala tayo sa connection sa Panginoon. Naalala ko tuloy, nabanggit yung
isa sa mga tao na nakaranas ng near-death experience. So, nakita niya kung ano yung itsura ng mga, fallen angels versus yung mga angels na nasa langit. Yung mga fallen angels, halos sumaagnas na daw. Compare dun sa mga angels na nasa langit, talagang, makita mo na nurtured sila. Okay? Tapos, ganun din kasi sa ating mga tao, guys. Kapag nawalay tayo sa Panginoon, tayo yung magkakaroon ng droughtness, parang itsura ng mga nawalay sa Panginoon ng mga anghel. Nagdadrought tayo, nawawalan na ng blessing, lahat ng blessing natin halos parang mawawala sa atin. Kaya pansin mo yung mga masasamang tao, guys, yung gawain nila ay nagnanakaw na sila kasi nga nasara na yung blessing kumbaga na meron sa kanila before. So sana piliin nyo pa rin yung Panginoon. Okay? Kasi mahirap talaga pag mawali sa Panginoon. I feel lalabas ang tunay niyang kulay, guys. So, tinan natin kung ano pang meron. I feel na kung sino naman ito, guys, madalas siya mawalan ng work. At saka, nasa sense ko rin yung single, okay? So, for short, minamala siya sa kanyang buhay. So, yun nga siya ay deceitful. Ahasin ka niya para tumiwalag ka sa paniniwala mo. At maging kagaya ka rin niya na laging may issue with regards sa money. Kasi sa ngayon, guys, wala kang issue with regards sa money. So, kaya gusto niya mangyari dito ay makaranas ka ng di mga gandang bagay, kagaya nung nangyayari sa kanya. Gusto niya na makaranas ka ng di magandang mga pangyayari para iwanan mo yung pagiging mabuti. Okay, or pwede rin yung gusto niya mangyari dito ay mainis ka sa Panginoon. Kasi di ba may mga taong ganun na nagagalit sila sa Panginoon sa tuwing may nangyayaring masama. So, yun yung kanyang motibo, parang ihikayat kanya na i-hate ang Panginoon or malayo sa Panginoon. Ito yung tinatry niyang i-manifest. Kasi siguro napapansin niya na walang burden sa iyong buhay. Ang gaan ng iyong buhay compare sa kanyang buhay. Ito yung tao na sira yung kanyang buhay kaya gusto niya manira rin ng buhay ng ibang tao. Or magkaroon ng distortion sa iyong pamilya, sa kung ano man ang nangyayari sa'yo. At gusto niya rin sana na gano'n din sa love life, maiwan ka rin ng tao at maging mag-isa ka rin. So, parang for short, gusto niya iparanas sa'yo yung nararanasan niya. Para siyang yung bad guy ba sa mga napapanood natin. Kagaya yung example lang bad guy sa Care Bears. Laging ganon, laging makita mo yung hate at nagka-question ka, ba't siya nag-hate sa mabubuti? Okay, parang ganon ba yung kanyang energy na hindi mo maintindihan ba't siya ganon? So, sana wag kayong mahikayat ng taong ito na mag-hate sa Panginoon. Isipin nyo, guys, yung miracle na ginawa ng Panginoon para sa'yo. Kasi pag naiisip mo yung lagi, malalaman mo na malaki yung utang na loob mo sa Kanya at malaki yung pasasalamat mo rin sa Kanya. Kasi kapag, hindi yung nilagay niya sa iyong isipan at puso, mabilis kang may kayat ng mga negative na mga bagay kagaya nito. Okay, tsaka isipin nyo na lang kung let's say pinaranas niya sa yung negative na experience, isipin nyo na lang na may mga tao nagdadaan sa ganyan para matuto. May mga dahilan kung ba't nangyari yung mga bagay-bagay. At hindi naman ibig sabihin na nakaranas ka ng maling bagay, nakita ka ng mga taong masasama, ay sasama ka sa kanila. Isipin mo na lang, guys, isipin mo na lang. Rare na lang ang mabubuting tao sa mundo. What more kung bumitaw ka pa? Diba? So, yun din ang isipin mo.
na mas mainam na nandun ka lagi sa tamang landas kasi at least may assurance ka rin once that you're gone away from this world. Kasi you need to remind yourself na hindi forever yung life natin sa mundo, pero yung kabilang buhay kasi forever yan eh. Okay? Siyempre, pipiliin mo yung magandang buhay after life kasi forever yun dun sa kabila. Diba? Kung pipiliin mo yung masama, ano mangyari sa'yo afterlife? Forever ka na dun sa hindi magandang lugar. So, hindi nang isipin mo. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness, and God bless all of you. Sa pumili ng passion card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung motibo ng iyong tao. I can really feel na kung sino man ito, may tinatago siya na katotohanan. About sa kanyang motibo, which is odd, maybe that's why you're here, kasi you're wondering. Pero yun yung bagay na kanyang tinatago. I kinda like feel na kung sino man ito guys, may pagka-demanding yung kanyang vibe. At hindi maganda rin yung kanyang aura. And nasense ko rin na pagsisihan niya sa huli. I really wonder. Pero nasense ko rin may pagka-backstabber yung kanyang vibe na rin. Okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel like yung tao na to wants to grab an opportunity to brainwash somebody. So, baka kayo kasi nagtatanong kayo ng motibo, or pwede rin may nakita kayo na pwedeng inuuto niya na tao. Titinan mo yung motibo, so that's why you're here. Pero masabi ko lang guys, na meron siyang evil vibe, honestly speaking. At hindi talaga siya mapagkakatiwalaan, lalong-lalo na sa pera. I kinda like feel na may pagkagahama din siya. At nasa-sense ko patago. Very interesting. Ito yung first card ng iyong reading. So, anyway, ito yung kanyang motibo, which is sad. If ever mo ito sa pamilya at nakita mo sip-sip, ganun din pag sa work din. Or pwede rin sa mga kaibigan, sip-sip siya kasi may gusto siyang inheritance, or maybe gusto niya ng mag-rise yung kanyang position sa work, or pwede rin pag sa barkada, gusto niya siya yung mapansin para magkaroon siya ng advantage, or pwede rin ganyan sa negosyo. To be honest, yun yung gusto niyang gawin na tungkol lang sa pera yung habol, as you can see here. So with the inspire, so yun nga yung kanyang motibo, kaya siya sip-sip kasi may gusto siyang ma-achieve or marating. Okay? And with regards sa royalty and stuff, so I think na yung mga taong tinatry niyang utuin, aware yung mga taong ito na kung sino man siya ay, materialistic. With a royalty or kahaman. Greedy. Kaya hindi rin sa kanya bibigay kung ano man ang gusto niya makuha. Kasi yun nga yung gusto niya mangyari, na may matanggap siya. I kinda like feel na favoritism sa pamilya, honestly. Pero with the still being here, so I feel na wala na siyang magagawa, guys. Kasi kung sakali man about yan sa inheritance, promotion, or kung ano man yun, nakaselyado, meaning planado na kung kanino ibibigay yung mana or yung position. Honestly speaking. So kahit na, let's say, mag-isip-sip siya, may bigay pa siya, whatever, hindi mapupunta sa kanya yung bagay na inaasam niya. And I kinda like feel yung anger energy here. Sa oras na mangyari na hindi pala nila nakuha, may inis sila at magagalit.
Kasi nga, kasi naman yung mga tao na yan, nag-effort sila para mapansin. Okay? And with regards to this one here, so yun nga yung motibo niya na mangagaw ng atensyon, as you can see. At saka kung sakali man may karibal siya, let's say sa posisyon, sa inheritance, ito'y malungkot ako, guys. Okay? Mag-ingat kayo kung feeling niya hadlang ka sa inheritance. Honestly, kasi baka may gawin niya ng di maganda para makuha niya kung ano yung kanyang inaasam. Kasi naka-target siya with the open here. Naka-target siya sa gusto niyang ma-achieve. Okay, wala siyang pakialam kung may matapakan siyang tao, may mangyari sa tao na yun or so ever. Kasi nga alam niya na meron siyang karibal. Okay? So, kaya binabalak niya, hikayatin yung mga tao na sa kanya mapunta yung posisyon or pwede sa kanya yung inheritance. So, we have the passion here. So, I think ito yung balak niyang gawin na mag-control, mag-brainwash sa mga tao para mauto niya. As you can see. Kasi napaka-passionate niya. Nakita mo sa sarili mo, ang passionate niya, yung mata niya nandoon sa gusto niya makuha. Okay? Wala siyang pakialam kung ano man yung mangyari para makuha yung gusto niya. May pagka-crab mentality issue, you know. Yung mga taong gusto umangat, hinihila niya pababa. Yun din yung balak niyang gawin or mag-ingat kayo talaga kung para sa kanya threat kayo. Another dimension. So, anyway, ito yung meron, yung poor. We also got a future. So, ibig sabihin lang nun, titignan niya yung future. Ayaw niya maging poor. So, maybe this is somebody na para sa kanya, okay? Kung sakali man alam mo na marami siyang salapi, marami siyang pagmamayari, pero tingin pa rin niya sa sarili niya, siya ay poor. Okay? Kaya siya naghahangad. At yung sad news about this person, you know, alam ng mga tao na itong tao na to ay somebody na hindi nila gusto kasi alam nilang mawaldasin lang yung pera. So, yeah, this one in easier way. We also got the forgive in reverse. So, I think this person already done something at hindi pa yun forgiven. So, meaning lang nun, guys, kung sino yung balak niyang utuin, okay, hindi basta-basta yun, mafo-fall. Kasi, first of all, may nangyari before. Okay, at hindi ito makakalimutan ng mga taong iyon. Hindi yung isa sa dahilan kung bakit siya blinak sa ganong posisyon or pwede rin sa inheritance. So, we got the 26 in reverse. We also got this one in reverse. So, yung kanyang motibo, yun, makuha niya yung bagay na hindi naman sa kanya. Okay, kasi with the 26, nakabaliktad naman siya. Ibig sabihin lang nun, may gusto talaga siyang makuha. Okay, kahit na, with this one in reverse, alungkot ako, guys. Kasi yung isa sa binabalak niyang gawin, you know, kahit nasabihin natin na may gawin na siyang hindi peaceful, makuha lang yung gusto niya, gagawin niya. So, you have the busy being here. We also got this one in reverse and we got the bridge. So, ito yung tao na gumagawa sa ngayon ng action. Kanda parang politics din. You know, na para yung mga tao iboto siya. Parang feeling ko ito yung mostly nangyayari sa probinsya na may nangyayaring ganito na kung may karibal, may ginagawa silang kalokohan. At you know, yung mga tama, wala nang choice, kundi iboto na lang yung natira. Parang ganun ba na vibe? Parang nalungkot ako sa energy na to. Okay? So, yun yung motibo nila para makuha yung loob ng mga tao at makuha nila yung inaasam nila. Can be promotion, pwede rin boto, pwede rin inheritance sa pamilya. So, at saka pwede rin attention. Okay? So, anyway, tinan natin kung ano pang meron.
I kinda like worried kasi I kinda like feel na ito yung tipong tao na makakapanakit para makuha lang nila yung kagustuhan nila or yung gusto nila mangyari. May pagka-spoiled brat, pero I feel na iba sa kanila, dinadaan nila sa dahas. So, kayo baka lumayo na lang kayo. Yun yung masasense ko dito kasi nga hindi mabuti yung pag-uugali niya. So, anyway, yung kanyang motibo, para mag-brainwash or mag-control ng mga tao to the point na may stress sa yung mga tao na dapat nilang ibigay yung hinihingi ng taong ito. Kasi nga, ito yung motibo niya. Gusto niya talaga na mag-fight for that inheritance, for that position. Kasi gusto nga niya maipagkalob sa kanya yung kanyang inaasam. So, as I told you, may issue sila with regards sa money. No wonder why may lumabas na poor dito. Kaya, habang talaga nila ay pera. So, yun yung kanilang motibo para maiahon sila sa kahirapan or problem with regards sa money. So anyway, as I told you, meron na magmamana ng ganong posisyon or nakalaan na sa iba talaga yun. Pwede rin kasi sa botohan yan Iba na yung gusto ng mga tao at hindi itong taong ito. Hindi nga yung makukuha. Kasi I feel na kung sino man itong tao na to, meron siyang nakaraan na nagawang masama. Kasi we have the past, I think. Or no, not past, so forgive here, na naka-reverse. So, meaning na may nagawa siyang mali na hindi pa rin napapatawad ang mga tao. So, dahil dito sa nakalipas, hindi nakamove on yung mga tao na alala, hindi siya yung pipiliin. Okay? Yung mas pipiliin ng tao, syempre, yung tao mabuti. At yung tao na, nakita nila na may maganda talaga intensyon para let's say sa Pilipinas, sa mundo, or pwede rin sa pamilya, diba? So, yun nga, di bibigay sa kanila. Kasi first of all, with the Wheel of Fortune in reverse, wala sa kanila yung pabor. Okay? At saka, paano sigurong, nasobrahan siguro ng sip-sip na napansin ng mga tao na parang meron siyang motibo na something, okay? Kaya, niwasan siya. So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person, and God bless all of you.